last time sinabi natin na kung merong wave, okay, pwede natin i-describe itong wave na to in terms of various quantities. Halimbawa, yung kanyang amplitude. Tama? Okay, yung wavelength ng wave na to. So this is positive and negative x-axis. Okay, and of course yung frequency ng wave, which is velocity. Okay, in terms of or by multiplying yung frequency with the wavelength, makukuha natin yung wave velocity or wave speed. Okay, in addition, pwede natin ma-describe yung transverse na behavior nung kahit anong particle dito sa wave using the equation y xt is equal to a cosine kx plus minus omega t. Okay, na kung saan pag plus yung sign, yung wave ay nag-move towards the negative x direction, at pag negative yung sign, yung wave ay nag-move towards the positive y direction. Okay, yung k dito ay yung tinatawag natin na wave number. Okay, related siya sa wavelength, okay, through this equation. And yung omega dito ay yung angular frequency. Okay, and equal to sa 2 pi f. Okay, may nakalimutan ba tayo? Of course, pwede nyo makuha yung velocity, transverse velocity ng wave, okay, by simply taking yung derivative, okay, with respect to x nung t nung displacement, and then makukuha rin yung transverse na acceleration by taking yung second derivative ng displacement with respect to time. Ayos? Okay, basically ito nga yung gagawin niyo dun sa problem set. Okay, kukunin niyo yung derivative. Ngayon, sabi ko i-discuss sana natin yung yung problem set ninyo. Pero para magkaroon kayo ng idea, since marunong naman kayo mag-program, tsaka para magamit niyo rin yung programming skills niyo, hindi kayo maging idle. Di ba? Mas lalo niyong maintindihan yung nangyayari kapag gumawa kayo ng pag visualize niyo yung wave. Okay? So, halimbawa, itong program na to, actually ito yung nangyayari dun sa wave function na i-solve. Okay, yung blue line, yan yung reference, yan yung t equals 0. Yan yung red line, yan yung t is equal to something. Okay, makikita niyo yung time dito. Hindi siya ganun ka-obvious, no? Sige. Sige, later na lang. Okay, anyway, dapat nakikita niyo yung time dito, masyado palang maliit. So, anyway, ang nangyayari is, pag positive, kung titignan niyo rito, yung wave function, okay, yan yung wave function, at positive yung kanyang sign dito. So, pag positive, nag-move towards the left yung wave. Okay, so dito nagbabago yung time. Okay, and kung magawa nyo itong code na to, maintindihan nyo kung paano nagbe-behave yung wave na sinusolve niyo dun sa problem set. Of course, pwede nyong gawin pang a bit fancy kung gusto niyo, kasi may specific na point dun sa diba? Dun sa plot x equals 0.360.
para malaman nyo kung ano nangyayari. So ito yung at x equals 0, ito yung nangyayari at x equals 0.360. So makikita nyo na habang nagmo-move yung red line o yung wave towards the left, yung particle nagmo-move lang up and down along with the wave as it is moving towards the left. Okay, tapos tumigil to at exactly 0.15 seconds, which is yung time na pinapasolve sa inyo. So malalaman nyo kagad exactly kung ano yung displacement. And machi-check nyo dun sa calculations nyo kung tama yung displacement. Okay? So, well, yan yung power ng programming. Okay? Kasi natuto kayo mag-program, gamitin yung skills niyo para mag-program para mas lalo nyo ma-visualize kung ano nangyayari dun sa wave imbis na lahat ng nakikita nyo ay puro pictures lang. Okay, so kung titignan nyo, very simple lang naman yung code. Okay, so ilang lines lang yan, mga 20 lines. Okay, so kayang-kaya nyong gawin yan para dun sa problem set. Hindi naman yan yung nire-require ko sa inyo na gawin, pero tulad ng sinabi ko, hindi ba mas maganda kung merong visual na tawag dito? Representation. Okay, nakikita nyo kung anong nangyayari dun sa wave. Okay? Correct nyo rin yung yung sagot niyo. Okay. So, questions regarding that? Wala. Okay, so ngayon pwede tayong mag-move on dun sa next lesson. Okay, halimbawa meron tayong string. Okay, ito na lang gamitin natin ang figure. Yun dito sa book. Merong string na taught. T-A-U-T. Alam niyo namang word na yun, String na taught. Alam niyo ba yung sinasabi ko? Hindi. Nag-English 1 na ba kayo? Hindi kasi kayo nagre-reply para ano ko malalaman kung ano. Naintindihan niyo kung ano ibig sabihin ng word? Yes. Okay. So yan, isang string na stretched. Yan, gamit na lang ako ng synonym. Of course, merong force na ina-apply at both ends. Okay. In this case, yung string na to ay in equilibrium. Okay, ngayon, paano ka makakapag-generate ng wave? Ang gagawin ng kamay, tataas niya, tsaka ibababa itong end ng string na ito. Tama? Okay. So, essentially, pagtaas nung end nito, okay, susunod yung ibang end. So, each section of the string exerts a force on the next section, on the adjacent section. Okay, so, ibig ko sabihin, pag meron kayong string na ganyan na yung tsura. Okay, so hatiin natin to into sections. So ito yung isang section, ito yung isang section. Itong section na ito ay hinihila itong section na ito, okay, towards this direction. Okay, bakit yung direction na yan? Kasi meron kang force na in-exert dahil dun sa pag-stretch ng string, and then meron ka ring force na in-exert nung kamay. Nakasunod? Intindihan nyo? So, merong force na in-exert, net force na in-exert, itong part na ito, dito sa part na ito. Okay? And so on and so forth. So, each section of the string exerts some amount of force dun sa adjacent na section. Okay? So, ang nangyayari is, essentially, yung force na yon ay natatranslate dito or yung energy na yon ay natatranslate dito sa string na yon. Okay, ngayon, doon lumalabas yung velocity ng wave. Kasi pag hila nyo ng string, magmo-move yung wave towards this direction. Okay? Okay? So parang
Parang ganito. Okay. Pag minove nyo yung hand ninyo, magka-generate kayo ng wave, at yung wave na yan ay move towards this direction. Intindihan nyo? Sunod. Yes? Masyado bang malamig at hindi nyo na maigalaw ang mga boses nyo at bibig ninyo? Yes. Okay, so yun yung idea. So nagkakaroon ka ngayon ng succession of waves, okay, na nagmo-move. Okay, and that is a result of yung force, okay, na ina-exert dun sa rope. Okay, so na-imagine nyo na yung force na yon, okay, must be related dun sa velocity. Okay? The larger the force, yung velocity ay, ano sa tingin niyo? Mas mabilis ba o mas mabagal? Bakit sa tingin niyo mas mabilis? Ano yung reason behind it? Bakit mas magiging mabilis? Well, imagine niyo kung halimbawa yung string ay loose. So ito yung string. 'Di ba? Loose lang siya. Hindi ganong kalakas yung force. Mag-apply ka ng force na paakyat dito para paakyatin yung wave. Ano mangyayari sa wave? Actually, madi-dissipate. Magkakaroon ka ng wave sa simula, pagdating dito banda, wala na. Ubus na. Okay? Kasi meron kang, paano nangyayari yan? Bakit ganun nangyayari? Kasi yung position ng parts ng string, okay, is such that i-oppose niya yung force, yung net force na ito. Okay? So eventually, mawawala lahat nung string, nung energy. Okay? On the other hand, kung very tight yung string, okay, so imagine niyo na lang na tight yan. Okay? At mag-apply kayo ng upward and downward na force. Okay? Mag-move kagad yung wave. Okay, so the larger the force, the larger the velocity. Pero hindi linear yung relationship. Okay, yung relationship na yun, okay, is actually very simple. Okay, it's given by V is equal to square root nung force na ine-exert dun sa string, okay, divided by some constant. Okay, yung V na yan yung wave speed. Okay, yung F, okay, ang tawag natin dyan ay tension. Okay, kasi yun yung force, okay, na ginagamit para hilain yung string. At yung mu na ito ay isang constant that describes yung property ng string. Okay, so this is the mass per unit length. Okay, naturally, yung SI unit ng speed ay meters per second. Ang SI unit ng tension ay Newton. At ang SI unit ng, anong tawag dito? ng mass per unit length ay kilogram per meter. Okay, kilogram per meter. So, the larger the force, the larger the velocity. Pero, yung relationship ng force at saka ng velocities, yung velocity is proportional sa square root ng force. Okay, so, hindi ganun kalaki yung effect kasi square root yung relation. On the other hand, mas malaki na mass per unit length, okay, mas malaki yung velocity. Okay, ngayon, pwede nating i-relate sa something na familiar kayo. Okay, halimbawa sa gitara. Sino nagigitara sa inyo dito? Marunong kayo maggitara? Sino nakakita na ng gitara? Okay, buti naman at lahat kayo nakakita na. Ilan ang strings? Kung talagang nakakita kayo. Ng normal na gitara.
at saka yung ayos. Baka isipin nyo yung putol. Putol yung string. So, 6, di ba? 6. Okay. Bawat isa sa mga string na yan may sariling note. And each note corresponds to a certain frequency. Okay. So, di ba ang gitara, tinatighten nyo sa dulo, sa kabilang dulo, using yung mga knobs. So, essentially, nag-apply kayo ng tensile force dun sa string. Okay? Which means na pag pinlock nyo yung string, yung wave magta-travel at a certain speed. Nakasunod? Nakasunod? Okay. Dahil nagta-travel siya at a certain speed, magpuproduce siya ng frequency. And magbabibrate din siya over a certain wavelength. Okay? So, yung frequency na yun ay related sa force at saka dun sa mass per unit length. Ngayon, it's actually more related sa mass per unit length kaysa force. Kasi yung tensile force o yung force na kailangan para i-stretch yung guitar strings, yung 6 na guitar strings, are almost the same. Okay? Para dun sa 6. Magkakaiba lang sila ng mass per unit length. Paano nyo alam na magkakaiba sila ng mass per unit length? Kasi yung number 1 string, alam nyo ba kung ano yung number 1 string sa gitara? Yung nasa baba o yung nasa taas? Yung nasa baba. Okay. Yung number 1 string, manipis. Yung number 6 na string, makapal. Which means na ang mass per unit length nung number 1 na string ay mas mababa kumpara sa mass per unit length nung number 6 na string. So, kung titignan nyo, kung mababa itong value na ito, mataas yung frequency. At kung mataas yung value na to, mababa yung frequency. Which is yung ina-expect nga natin sa gitara. Yung number 1 na string ay mababa yung mass per unit length. So yung frequency na pinoproduce, yung note na pinoproduce niya is higher kumpara dun sa number 6 na string. Agree? Tama? Okay. So yun yung isang example. Actually, dun nyo rin makikita dun nyo rin pwedeng gamitin yung principle na ginagamit para dun sa cup. Okay? Paper cup telephone. Okay? Hindi magta-travel yung wave kung yung string ay hindi stretched. Naintindihan nyo? Gusto nyo ba mag-experiment? Kayo na lang ang gumawa siguro niyan. Okay? Pwede nyo i-try sa bahay. May string kayong ganyan. Okay? Tapos ikabit nyo lang at the ends of at the bottom of the cups. Tapos stretch niyo. Pag nag-stretch yan at magsalita kayo through the cup, dito sa kabila, maririnig nyo rin yung sound emanating from within the cup. Okay? Pero pag ito ay hindi stretched, anong tawag dito? Pag ano nga sa Tagalog? Yung lundo. Tama ba yung Tagalog ko? Ha? Yung pag hindi stretched, di ba? Yung nakaganyan. Yung wave, okay, halos wala kayong sound wave na maririnig na lumalabas galing dito sa cup. Okay? So, pag kayo may mga anak na o siguro may mga pamangkin kayo or batang kapatid, pwede nyong paglaruan to with them. Pwede nyong pag-experimentuhan to with them. Pag hindi nag-work, sabihin nyo kasalanan nila. Okay? Kasi hindi nila hinahawakang mabuti yung string. Okay? Pero yun yung idea dito yun yung physics dito sa strings. Kung paano nagta-travel yung waves. Dito sa book, may dalawang derivation kung paano kinuha yung equation na ito. Okay? Pero hindi natin di-discuss yung derivation. Hayaan ko na lang kayo na anong tawag dito? Pag-aralan niya. Okay? So, merong example dito sa book. Okay? Although example to, magandang i-discuss. Okay? Para lang magkaroon kayo ng idea kung paano siya gamitin. Dito sa example, merong tawag dito, geologist ba to? Okay, na kumukuha ng mineral samples at the bottom of a vertical mine. Okay, so
One end of a nylon rope is tied to a stationary support at the top of a vertical mine shaft, 80 meters deep. Okay. The rope is stretched taut by a box of mineral samples with a mass of 20 kilograms. Okay, attached at the lower end. Okay, so dito yung isang geologist, dito yung kasama niya, tapos merong rope ng length ay 80 meters. At sa dulo ng rope na to, dito sa baba, okay, ay merong weight equivalent to a mass of 20 kilograms. Okay. So yung 20 kilograms na yun is enough to stretch the string. Okay. Yung mass ng rope is 2 kilograms. Okay. So, nung, ano tawag dito, the geologist at the bottom of the mine signals to his colleague at the top by jerking the rope sideways. Na-imagine nyo kung paano niya ginagawa. Siyempre, hawak niya yung rope. Paano niya gagawin yun? Sideways, di pa ganyan. Tama? Tama? Or pa ganyan. Kung gusto niyo na side talaga, yan. Side talaga relative sa inyo. Okay? Pag nagsasolve kayo ng problems, kailangan yung i-visualize kung ano yung nangyayari. Okay? So, ang tanong is, what is the speed of the transverse wave on the rope? Okay? And if a point on the rope is given a transverse simple harmonic motion with a frequency of 2 Hertz, okay, how many cycles of the wave are there in the rope's length? Okay? So what is the speed of the transverse rope? In other words, gaano kabilis mag-travel yung wave paakyat? Okay? So, anong gagawin niyo diyan? First, ano muna yung given? Ang given ay yung mass ng rope, which is equal to 2 kilograms. Tama? And then yung mass nung box ba yun? Which is 20 kilograms. Right? Okay. Pagkatapos, anong gagawin natin dito sa mass na to? Anong ginagawa ng mass na to dun sa rope? I-stretch niya yung rope. So, nagpo-provide siya ng tension dun sa rope. Isasama ba natin yung mass ng rope? Yes or no? Yes. So, yung tension is 20 kilograms plus 2 kilograms multiplied by 9.8 meters per second squared. So, ilan yan? So, 19.6 newtons plus 1.96 newtons. Oh, kaya nyo nang i-math yan. Ilan? Ay, 196 pala. 19.6 pala to. Ito, 196. 215.6 newtons. Okay, so yan yung tension ngayon na ina-apply dun sa rope. Okay? Ano ang kailangan natin para ma-solve yung velocity? Yung isa pang kailangan natin ay mass per unit length. Ngayon, yung mass ng rope is 2 kilograms. Ano yung length ng rope? 80 meters. So, yung mass per unit length ay 1 over 40 or 0.025 kilogram per meter. Okay, so yung tension is 215.6 newtons divided by 0.025 kilogram per meter. Pag kinuha niyo yung square root niyan. Okay, so 92.9 meters per second. Okay, so ganyan kabilis yung wave. In other words, since yung length ng rope
okay, ay 80 meters lang at yung speed ng wave is 92.9 meters, in less than a second, makakaakyat na yung wave dun sa kasama niya. Right? Right? Okay, so actually, makukompute nyo nga kung gaano ka bilis yung signal o yung wave na makaakyat dun sa taas. Agree? Agree? Okay. Next. Yung next question ay, if a point on the rope is given a transverse simple harmonic motion with a frequency of 2.00 Hz. So siguro geophysicist yung nasa baba, di ba? Kasi talaga namang simple harmonic motion pa tapos binilang pa niya na 2 Hz. Alam niyo ba kung gaano kabilis yung 2 Hz? So, pag ginano ninyo, ilang jerk per second? Ilang jerks per second? So pag 2 Hz, anong ibig sabihin ng 2 Hz? Paano nyo ipapavibrate yung string pag 2 Hz? Twice every second. So so ibig sabihin once a half second, di ba? Or twice a second. So 1, 2, ganun kabilis yung pag-strike niya nung string. Paghila niya dun sa string. Naintindihan niyo? Okay. So kung yun yung frequency, ano ngayon yung wavelength na nagta-travel dun sa wavelength nung wave dun sa string? So ang wavelength, okay, so given ang V, ang wavelength ay related sa velocity at saka sa frequency through this equation. So yung wavelength ngayon is nothing but yung velocity divided by yung frequency. Okay, so 92.9 meters per second divided by 2 Hertz. So yung wavelength ay 46.5 meters. Okay? 46.5 meters. Okay, ngayon, anong ibig sabihin ng 46.5 meters na yan? Ano? Anong ibig sabihin ng 46.5 meters na yan? Paano nyo i-visualize yan? Okay, so limbawa ito yung string. 80 meters yan, di ba? Ang wavelength ay 46.5 meters. Okay, so kung 80 meters yan, siguro somewhere here, banda dyan, galing dito sa baba, yan yung isang wavelength. Okay? So, ganyan yung itsura ng wave. Okay, approximate lang to ah. So this is 46.5 meters. Okay, yung buong length is 80 meters. Somewhere here, nandyan yung 40 meter na line. Okay, so dito banda yung 46.5 meters. Okay, so ganyan yung itsura ng wave. So pag kayo nasa gilid, makikita nyo na ganyan yung itsura ng wave. Okay? Okay? So yan yung ibig sabihin ng number na ito. Questions? Questions? Ano, madali lang ang physics, di ba? Hindi naman ako nagpapatawa. Kayang-kaya nyo na. Tama ba? Okay, sige, mag-discuss tayo ng examples. Okay, itong number 14. Nababasa niyo ba hindi? Yan, pag hindi niyo pa nabasa yan. Okay, number 14. Okay, with what tension must a rope with length 2.50 meters and mass 0.120 kilograms be stretched for transverse waves of frequency 40.0 Hz to have a wavelength of 0.750 meters.
So, ano dapat yung tension ng rope? Okay, para yung frequency ay nagko-correspond sa 40 Hz, yung wavelength ay 0.750 Hz. Okay, given na yung mass ng rope, given yung mass ng rope at saka yung length ng rope. Okay, so paano nyo isa-suggest na na isolve? Paano natin isa-solve? Anong unahin natin gagawin? Well, ano muna yung given? Ano yung mass ng rope? Ha? 0. Ilan? 120 kilograms. Ano yung length ng rope? 2.5 meters. Ano yung frequency ng vibration dun sa rope? 40 Hertz. At ano naman yung wavelength? Ano yung wavelength? 0.750. Okay, so 0.750 meters. So, anong una natin gagawin? So, makukuha muna natin yung wave speed. Tama? Given yung wavelength at saka yung frequency. So, 0.750 meters times yung frequency na 40 Hz. Ilan yan? So, 30 meters per second. Okay, 30 meters per second. Okay, next. Knowing yung velocity, paano siya related dun sa tension, sa force? So, V is equal to square root ng tension over mass per unit length. So, pwede natin i-rewrite to as F is equal to mu V squared. Tama? Tama? Okay. So, ano ngayon yung tensile force? Ang mu ay mass per unit length. So, 0.120 kilograms divided by 2.50 meters. Sandali ah. Mabagal ako eh. And then 30 meters per second squared. So, ilan? 1.44 newtons. Tama ba? 43 point. 43.2 newtons. Baka hindi mo na square. 43.2 newtons. Okay? 43.2 newtons. Okay, approximately mga 5 kilogram yan na weight. Okay, 5 kilogram na weight. Okay, approximately. Okay, next. Okay, so itong number 16. A 1.50 meter string of weight 1.25 newtons is tied to the ceiling at its upper end, and the lower end supports a weight W.
when you pluck the string slightly, the waves traveling up the string obey the equation. Huwag natin alamin kung paano nila determine yung equation na yan. Okay, amplitude pa lang, mahirap alamin. Unless na meron kayong high-speed camera, makikita niyo yung amplitude na ito. Okay, letter A. How much time does it take a pulse to travel the full length of the string? Okay, letter B. What is the weight? W. Letter C. How many wavelengths are on the string at any instant of time? Letter D. What is the equation for waves traveling down the string? So a string of weight 1.25 newtons is tied to the ceiling at its upper end. The lower end supports a weight W. Na-imagine nyo kung ano ng itsura? Na-imagine nyo kung ano yung itsura? So, again, meron lang kayong string. Yung isang end naka-attach dun sa ceiling, tapos merong pabigat dito. Okay, na W, yung kanyang weight. Ang length ng string ay 1.50 meters. Okay? Ngayon, anong ginawa sa string na yan? Pinlock, di ba? Tapos, ano mangyayari pag pinlock yung string? Magpo-form ng wave. Okay? Supposedly, yung wave function that describes yung wave na yun is given by this equation. Okay, ngayon, huwag kayong ma-confuse. Although vertical yung movement, okay, yung axis, okay, pa ganito. So, yan yung positive y, pa ganun yung positive x. Intindihan nyo? Alam nyo kung bakit ganyan? O hindi? Kasi paano nyo ba ipa-pluck yung string? Pag pinlock nyo, ipina-pluck nyo in this direction. So ano mangyayari dun sa particles dun sa parts ng string? Mag-move siya sideways. Di ba? Left and right. And yung motion nung bawat part ng string ay ina-associate natin with the y-axis. Yun yung y of x of t. Ito yun. Diba? Yan yung motion nung particle. Diba? Yan yung transverse na motion. Ito, yun yung motion ng wave. Ang wave nagmo-move in this direction. Nakasunod? Nakasunod? Okay. So yun yung ano dito. Yan yung representation ng mga quantities na yan. Okay, so 8.50 millimeters. Okay, cosine 1,772 to 730. So y of xt is equal to, bilis ko makalimot, 8.50 millimeters cosine ng 200, 172, 2730. 172 per meter x minus 2730 hertz. Tama ba? Negative. Tama? 2730 hertz. Okay. So, ano pa yung given na quantities? Length ng string at saka weight ng string. Okay, so ang weight ng string ay ilan? 1.25 Newton. At yung length ng string ay 1.50 meters.
Ngayon, ano yung pinapahanap? How much time does it take a pulse to travel the full length of the string? So, paano natin makukuha yung time? Anong kailangan natin? Well, tulad sa problem kanina, dun sa example kanina, di ba, dinescribe natin, dun sa example dun sa book. Okay, di ba meron kang dalawang geologist na may string? Okay, tapos ang ginawa ng geologist sa baba, pina-vibrate yung string na yon. Sinabi natin na, anong tawag dito? Gaano katagal magta-travel yung wave paakyat? Kung naalala nyo, it's less than a second. Paano natin nakuha yung ano na yun, yung time na yun? Ang kinuha natin, ang ginamit natin ay yung velocity ng wave. Right? So, kailangan muna natin hanapin yung velocity ng wave. Makukuha ba natin yan? O hindi? Yes? Paano? Anong kailangan? Kailangan natin yung wavelength at saka yung frequency. Okay, definitely hindi natin magagamit yung isang equation. Bakit hindi natin pwedeng gamitin itong equation na ito? Bakit? Kasi hindi natin alam ito. Diba? Hindi natin alam kung ano yung weight ng block. Right? Pero ito, makukuha natin from this equation. Okay, yung lambda rito ay paano? O yung K ay equal sa 2 pi over lambda. Ang K is 172 per meter. So yung lambda ngayon ay 2 pi over 172 per meter. So, equal yan sa? Ha? 0.0? Ha? 0.37. Isa pa. Ha? 365. 0.0365 meter. Okay, yung frequency. Paano natin makukuha yung frequency? Alam natin ang omega is equal to 2 pi f at equal siya sa 2,730 hertz. Okay, so yung frequency ay equal sa 2,730 hertz divided by 2 pi. So ilan yan? 434 hertz. Okay. 434 hertz. So makukuha natin yung wave speed. So 434 hertz times 0.0365 meters. So equal yung ngayon yan sa 15.84 meters per second. Agree? Pare-pareho kayong calculations? Ano? Pare-pareho yung calculations? 15.8? Okay. 1.5 meters lang yung string nyo. So, gaano katagal yun? Alam nyo kung paano i-solve. Distance, velocity, times time. Diba? So, yung time ay
length ng string, which is 1.5 meters divided by 15.8 meters per second. So, gano'ng kabilis? 9 seconds. Okay? In less than a tenth of a second, nakaakyat na yung wave dun sa taas. Okay? Okay? Next question. Ano yung weight? Yung weight na ito. Ano ngayon yan? So, paano natin solve yung weight? Ano nang nakuha natin? Ano nakuha natin sa previous na ano? So, ano yung V? Ilan na nga yung V? 15.8 meters per second. So, pwede na natin itong i-relate ngayon sa force. Tama? Tama? Yes? Okay. And masasolve din natin yung force na kailangan para mag-vibrate yung string in that manner. So, ano yung mass per unit length? Okay, ang mass ng string ay 1.25 newtons divided by 9.8 meters per second squared. Tama? Kasi yun yung weight, ang given is weight ng string. Divided by yung length ng string, which is 1.5 meters. Ngayon, i-multiply natin yan dun sa 15.8 meters per second squared para makuha yung force. Ano ngayon yung force na yan? Ah. 21.28. So 21.3. 23. 21.2 newtons. Pero ito yung weight nung string at saka nung block. Tama? So para makuha natin yung actual na weight nung block, okay, so subtract natin yung weight nung string. So 21.2 newtons, okay, minus 1.25 newtons. So ilan yan? 19.95, tama? 19.9 or 95 or approximately 20 newtons. Okay, so 20 newtons yung weight. Nakasunod? Nakasunod? Yes? Okay, letter C. How many wavelengths are on the string at any instant of time? Ano ba yung wavelength na na-solve natin kanina? 0.0365 meters. So, ilang ganito meron sa 1.5 meters? Paano nyo isa-solve yan? So, 1.5 meters divided by 0.0365 meters
Ilan yan? 41.1 wavelengths. Okay? So, ibig sabihin, merong 41 na waves yan. Siyempre, hindi ko na binilang na 41 yan. Basta 41 yan, yung waves na yan. Ang sunod. Okay. Tsamba na yan kung talagang 41 yan. Pero malamang hindi. Okay? Okay? Okay, next. Or last question. How fast would this wave travel? Ay, ibang letter D. Alam ko yun, pinapatawa ko lang kayo. What is the equation for the waves traveling down the string? So, pag down the string, ano ngayon yung corresponding na equation? Alam kong iniisip nyo. Ano ba to? Trick question ba to? Papalitan ko lang ba ng plus yan? O ano sa tingin nyo? So, ano ngayon ang magiging equation? Y of xt is equal to, first of all, magbabago ba yung amplitude? Hindi. Okay, next. Magbabago ba yung wavelength? Hindi, which means na ang wave number is the same. Okay, hindi ko na nilagay yung unit. Magbabago ba yung frequency? Hindi. Okay. So, ano magbabago? Sign. Ganun lang yan ka. Simple. Okay. So, if the wave is traveling downward, hindi papalitan nyo lang itong sign na ito. Okay? Nakasunod? Yes. No, madali lang. Yes. Kailangan nyo mag-break. O, pati sa tanong na yun, ayaw yung sumagot. So, yung mag-break? Yes. O, ito yung, sige na, mag-break eh. Ito lang yung break na kung saan matutuwa kayo. Kasi yung mga ibang break, hindi nakakatuwa.